Pwede pa bang tumakbo bilang presidente si VP Sara sakali ay matanggal sa pamamagitan ng impeachment bilang Vice President? Hindi po ito applicable. Tila nagsasayang lamang ng oras at pera ang mga buhayang mambabatas sa kanilang kagustuhang ma-impeach at maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte dahil ayon pa kay Attorney Harry Roque, hindi umano automatikong disqualified ang pangalawang pangulo na tumakbo sa 2028 presidential elections. Paliwanag pa ni Roque, ang perpetual disqualification to run in any positions ay panibagong parusaan niya na kailangang pagbotohan ng mayorya ng mga senador. Sa mga nagdaang impeachment trials ng mga politiko at government officials ay wala pa anyang natulan ng perpetual disqualifications dahil ang iba sa mga ito ay nag-resign bago pa man simula ng impeachment trial. At ang iba naman ay pinatigil ng Korte Suprema, kagaya na lamang ng nangyari sa unang impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil hindi sumunod sa due process ang Kongreso. Sa makatuwid, ay malabuan niyang ma-disqualify si VP Sara Duterte na tumakbo sa 2028 national elections kahit pa maalis ito sa kanyang pwesto ngayon dahil karamihan sa mga senador ay kaalyado nito. Pwede pa bang tumakbo bilang presidente si VP Sara sakali lamang na siya ay matanggal sa pamamagitan ng impeachment bilang Vice President? Marami na po akong naririnig na nagsasabi na kapag natanggal daw si VP at na-convict sa Senado, ay hindi na raw siya makapagtatakbo. Ang dahilan po rito ay yung mga bigating krimen na po pwedeng gawin ng mga taong gobyerno ay merong kasamang parusa na perpetual disqualification from public office. Hindi po ito applicable or tugma pag ang isang tao gaya ng Vice President ay natanggal bilang Vice President sa pamamagitan ng impeachment. Ang dahilan po ay ang Revised Penal Code ang nagpapataw ng parusa ng perpetual disqualification from public office kapag ang isang taong gobyerno ay na-convict sa krimen na nagpapataw ang parusa ang ating Revised Penal Code for crimes committed by public officers, yung anti-graft laws o yung plunder law. Pero pagdating po sa impeachment, wala pong batas na nagpapataw ng automatic na perpetual disqualification for public office. Ang nakasaad po sa ating saligang batas ay ang parusa ng isang impeachment court ay limitado lamang unang-una sa pagpapatanggal sa opisina, sa public office. Pangalawa, and disqualification from any public office from the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, hindi po automatic na kapag ang isang impeachable officer gaya ni Vice President ay mapatunayan nagkasala, ang automatic na penalty ay pagtanggal sa kanyang posisyon pero hindi po automatic na magkakaroon ng perpetual disqualification from public office. Kailan magkakaroon ng perpetual disqualification from public office? Ito po ay kapag ang desisyon ng Senado ay magpapataw ng karagdagang parusa na disqualification from public office. Hindi po yan automatic. Ang ibig sabihin, kinakailangan magbutuhan muli ang mga senador para dun sa karagdagang parusa na disqualification from public office. Now, sabi po ng saligang batas, bago mapatunayan o bago mapatanggal ang isang impeachable officer, dapat bumoto ang 2/3 ng Senado. Ang 2/3 po ng Senado, dahil 24 sila, ay 16. So kinakailangan po natin ay siyam na miyembro ng Senado para bumoto na not guilty para mabasura ang impeachment. Now, dahil hindi po automatic ang disqualification from public office, kailan mapapataw ang karagdagang parusa ng disqualification from public office? Dapat po bumoto ang Senado na magpataw ng karagdagang parusa. Ang tanong, ilang miyembro ng Senado ang dapat bumoto para magpataw ng karagdagang parusa ng disqualification from public office? Ang sagot,
hindi po nakasaad sa saligang batas. Pero kung babasahin niyo po ang probisyon ng impeachment sa ating 1987 Constitution, mukhang kinakailangan din ng two-thirds vote na requirement para ang isang impeachable officer ay matanggal sa kanyang posisyon. Pero kung titignan naman natin ang tradisyon ng Amerika kung saan hiniram natin ang probisyon ng impeachment, yung pangalawang boto kung magkakaroon ng perpetual disqualification for public office ay kinakailangan lamang ng majority vote. Yan po ang patakaran o siste sa Amerika. Hindi po natin alam kung ganyan din ang magiging desisyon ng Senate sitting as an impeachment court. Now, sa ating kasaysayan, iisa pa lang ang natatanggal sa pamamagitan ng impeachment, si dating Chief Justice Renato Corona. Pero nung siya ay natanggal, ang parusang pinataw lamang sa kanya ay removal from office. Wala pong karagdagang parusa na disqualification from public office. Lahat po ng mga impeachment na naihain, hindi po natapos. Gaya ng impeachment labang kay Erap na hindi po natapos dahil ang sabi ng Korte Suprema, siya ay premature na siya ay nagkaroon ng constructive resignation. Yung kay Ombudswoman Gutierrez, siya po nagbitiw bago magsimula ang proseso sa Senado. Ganyan din po ang nangyari kay Andres Bautista na dating chairman ng COMELEC. Pero yung kay dating Chief Justice Davide at saka siyempre ngayon kay Vice President Sara Duterte, nabasura po ang mga impeachment complaints dahil ang sabi ng Korte Suprema ay hindi po sumunod sa proseso ng saligang batas ang Kamara de Representante nung sila ay naghain ng impeachment, articles of impeachments sa Senado. Naniniwala po ko na walang sufficiency in form and substance ang mga dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Dahilan para mabasura siyang mga impeachment complaints na yan sa level pa lamang ng House Committee on Justice. Pero dahil ang impeachment po ay isang legal and political exercise, naniniwala naman po ako na dahil si Marcos ay nais manatili sa posisyon forever and ever, gagawa niya ng paraan na makuha ang sapat na boto para mapadala sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Naniniwala po ako na kung walang sufficiency in form and substance sa Kamara de Representante, lalong walang sapat na ebidensya para makonvict si Inday Sara Duterte. Pero dahil ito nga po ay legal and political, kung iipitin nila ang mga senador para bumoto para sa impeachment, ang tanging parusang mapapataw ay ang pagtatanggal sa Vice President bilang Vice President. Pero para hindi siya makatakbo bilang Presidente sa 2028, kinakailangan magpataw ng karagdagang parusa ng perpetual disqualification from public office. At ang hindi malinaw ngayon ay ilang miyembro ng Senado ang dapat bumoto para dito sa karagdagang parusa. At ngayon nga po, ang same issue, whether or not ang SALN at ang mga bank deposits ni VP Sara noong mga panahon na siya ay mayor, ay material o relevant sa impeachment complaint ngayon laban sa kanya bilang isang Vice President. Bakit sa tingin ko na immaterial ang SALN at saka ang mga bank records ni VP Sara nung siya ay mayor pa at hindi Vice President? Kasi po ang impeachment ay isang constitutional means para matanggal ang isang impeachable officer gaya ng Vice President dahil sa napakamatitinding pagkakasala na ginawa nila habang sila ay nasa posisyon na impeachable. So dapat ang basihan para matanggal siya bilang Vice President ay mga gawain nung siya ay Vice President. So malinaw na kung anuman ang SALN niya, kung anuman ang kanyang bank records nung siya ay mayor, walang kinalaman yan sa kanyang trabaho ngayon bilang Vice President at dapat walang dahilan na siya ay masupina ang kanyang mga bank records at mga SALN. Sabi nga ng mga abogado niya at ako naman ay sinususugan ko ito dahil wala silang kaso laban kay VP Sara, nagsusupina sila ng mga records dahil sila ay nag-fishing expedition. Ganyan din po ang ginawa nila sa akin. Dahil wala naman silang mapakitang pagkasala ko na may kinalaman sa Pogo, naghahanap sila ng butas at ang sinasabi nila, meron daw akong unexplained wealth. Sa totoo lang po, wala akong tinatago.
Pero bilang isang Kristiyano, sinasabi po ng mga lolo't lola ko who provided very well for us, ay seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Hindi po sa amin binigyan ng importansya yung mga pag-aari sa mundong ito. Pero lahat po ng aking bank accounts, narariyan na po yan. Ako po'y nasa UP College of Law pa ng panahon ng 1988 dahil doon po talaga nagkaroon ako ng regalo galing sa aking mga ninuno. No? At yan ang mga regalo pong yan ay dahil kami po ay lumaki sa piling ng aking mga lolo't lola. So nandun pa po yun, nandun na po yung mga konting regalong yan, panahon pa na ako'y law student. No? At ako naman po'y nag-graduate noong 1990 at nung ako po'y nagtrabaho bilang isang working student sa Kongreso, nasa SALN ko na yan. 1988, 1989, 1990 pa. Hindi ko po kasalanan na sinira na pala ng Kamara de Representante yung mga SALN namin noong mga panahon na yon. Pero meron naman po akong Xerox copy no, ng mga SALN as filed nung ako po estudyante pa. Ang punto ko po, dahil ang Korte Suprema ay hindi nagkaroon ng ruling kung yung mga immaterial na dokumento ay dapat pang masupina. Dahil kapag hindi ka sumunod sa supina, pwede kang i-cite in contempt ng Kongreso. Dahil hindi sila nagdesisyon na ang mga immaterial na mga dokumento ay hindi sakop ng congressional investigation, nauulit po ang kanilang pagkakamali. At ngayon po, itong pagsupina nila na bank records at tax filings ni VP Sara nung panahon na siya ay Vice Mayor pa lang, sa tingin ko ay immaterial, irrelevant, at kapag hindi sumunod si VP Sara, isa-cite siya in contempt. Mantakin niyo yun, isang impeachable officer na sa batas ay hindi po pwedeng matanggal sa katungkulan habang hindi siya naaalis sa katungkulan bilang sa pamamagitan ng impeachment, mapakukulong ng Kongreso. Hindi ko naman po sinasabi na talagang gagawin niya ng Kongreso dahil ang kapal naman nila kung ang Vice President na binoto ng 32 million ay ikukulong nila na parang kriminal. Pero ang punto po, dahil nagkaroon na ng pagkakataon na linawin ng Korte Suprema sa kasong hinain ko na ang mga SALN at ang mga bank records na walang kinalaman sa investigasyon ng Kongreso ay hindi dapat isupina at ang pag-issue ng supina is grave abuse of discretion na uulit naman muli sa kaso ng impeachment ng VP Sara. Ang tanong, will it be evasive of judicial review? Ito ba ay mauulit na hindi na naman mabibigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na magdesisyon sa issue o sa kontrobersiyang ito? Well, sana po tanggapin ng hudikatura ang paghamon sa kaso ni VP Sara dahil hindi naman nila tinanggap yung pagkakataon nung ako ang naghain ng kaso. Sana po mabigyan linaw na once and for all kung yung mga irrelevant na mga dokumento ay po pwedeng isupina ng Kongreso at kung po pwede na ang hindi pagsunod sa kanyang mga supina ay po pwedeng maging dahilan para makulong ang isang resource person. Maraming salamat po, and that I say this with all due respect to the Supreme Court. Ito po ang nangyari dahil nga po yung ginawa ng Kongreso, exactly the same that they did against me, it is now being repeated, and I hope it will not be evasive of judicial review.